Alright, another day, another learnings tayo. So, punta tayo rito. May sasagutin tayo na frequent question, no? Regarding sa bakal, sa rebar. So, pasok tayo sa site office. Alright, sila Ricky na dun sa taas, nag-inspection. So, ako lang mag-isa rito ngayon sa site office. Tapos, sige, sagutin natin. Meron naman ako na hinandaan na illustration sa PowerPoint Alright, so di natin edit to. Bibidyoan ko na lang yung sa laptop para diretso na. So, ang tanong na frequent question regarding sa column splice, kung medyo sila confused sila sa splicing zone. So ito, i-illustrate ko. I hope na masagot natin na maayos. Alright, so introduce muna natin. Ito yung illustration natin. Ito yung slab, ito yung beam, no? Tapos, yan, isang column span yan, column height. So, naglagay, ito drawn na to scale yan, no? Drawn na to scale, tapos nilagyan ko ng tao para sa scaling natin, no? At least may imagine nyo. Okay, tapos, ito, yung green, nag-color coding na lang ako. Yung green, yan ang tawag dyan is middle half splicing zone. Splicing zone ang tawag dyan. Diyan lang tayo allowed mag-splice ng bakal, na vertical bar. Yung sa ACI 318, ang pagkakatermino doon, pagkakagamit doon na word is middle half. Center half. Sorry, center half ang pagkakasabi doon sa ACI. Ito, dito naman sa NSCP 2015, middle half ang pagkakasabi. Alright, so ayan. H over 2. Ito yung H meaning clear height. H over 2, the splicing zone, the green one. And then siyempre, yung pinaka remainder nun is 1/4 na lang, dalawang 1/4, no? H over 4 na dalawa. Yan. Red zone meaning hindi ka pwedeng mag-splice yan. Splicing not allowed. Upper and so lower. Sabihin, para lang tong calculus, diba? Diba nung during college days natin, o yung mga nag-aaral pa ngayon sa college, di ba? May tinatawag sa calculus na upper limit and lower limit. At yun, upper and lower limit. Okay, illustrate natin. I-run natin sa kabilang slide. Teka lang, no? Na nilagay ko lang dito is lap splice lang. Hindi ko nilagyan ng 40D, ng LD kasi ibang topic yun. At medyo basta ibang topic yon, ibang video rin yon, para kasi maglalagay ako sa screen ng ng mga formula noon no? Maglalagay ako ng formula para hindi masyado crowded yung screen. Ibang vlog na lang yon, sa ibang video na lang yon. Alright, so proceed tayo. Yan. Yung kanina, ibalik ko kung maaari, kung kaya, ito talagang perfect, meaning symmetrical, 'di ba? Perfect na perfect, 'di ba? Sa gitna. Pagka kung maaari, ito talagang aim natin na sana yung commercial length na baka hindi na puputulin, dito mata-timing, 'di ba? Yan ang aspiration natin, yan ang pinaka-perfect na splice sa column. Ngayon, wala naman talagang perfect, 'di ba? Minsan umaakyat dito sa upper limit. Lalapit ko yung camera, yan upper limit Pwede pa yan, allowed pa yan, kasi bakit? Yung dulo ng bakal mo nandito pa rin sa green zone, sa boundary, 'di ba? Yung lap splice na yan dyan, so allowed pa yan. Yan natawag na upper limit. Next slide is lumagpas na yung dulo ng bakal yan, lumagpas ng konti, nasa red na, X na yan, not allowed na yan. Pag nakita ni rebar foreman yan, tsaka ni rebar engineer, wala na yan. Pag sukat nila, reject yan. 'Di ba? Reject yan, hindi nila tatanggapin yan. At hindi rin talaga mabubuhusan yan pagka ganyan, 'di ba? Pag sumobra yan. Alright. Next slide. Dito naman tayo sa lower limit. Yan lower limit. Again, wala naman talagang perfect. Kung maaari, hanggang dito talaga yung bakal mo. Hanggang dyan, lalapit ko ulit. Hanggang dyan lang, Yan, hanggang dyan lang dulo. Allowed pa yan, di ba? Kasi nasa green zone pa yan. Na along H over 2 pa yan. Next. Lumagpas na.
patay na, lumagpas na, no? Wala na, hindi na allowed yan. Pag sinukat ni foreman yan, ni river foreman, lalo na si general foreman, pagka sinukat ni river foreman o general foreman o river engineer, wala na, ikis na yan, hindi na. Cancel ang buhos. Hindi na pwedeng ano yan. Hindi na approve yan, di ba? Yan. Except may mga sitwasyon sa site na pag nasumobra dyan, allowed na yun, provided may isang kondisyon na sobra na sa lap splice mo. Kunyari, ang lap splice mo lang ay 1 metro. Tapos yung bakal mo, 1.2, sobra ng 20. Pwede na yun. Pwede nilang makapas yung 20. Kasi yung required lap splice mo, 1 meter lang eh. Kasi may mga iba na subcon kayo ng rebar, talo kayo doon. Pagpuputulin mo, kunyari sa isang poste, 30 yan, 20 poste, ang daming putulan nun. Di ba? Kaya yung iba, sumobra lang ng 5 cm, 10 cm, pinaka 20, hindi na pinuputol yan, di ba? Sayang ang oras. Di ba? So yung iba, provided again, nalagpas na, sobra na sa lap splice, either dito, sa lower, or sa upper. Ayun yung mga actual na senaryo. Alright. So, ang tanong. Next. Yan. Tanong, bakit mo nilagyan ng tao dito? Ng icon ng tao? Kasi, again, share ko sa actual, experience namin, pag tayo mo pa lang, siyempre, engineer ka o foreman ka, meron kang dalang na steel tape pa nag-inspection ka. Pag akit mo pa lang dyan, pag sampa mo pa lang dyan, dapat yung dowel, kasi tawag dyan na nakalawit dowel river dowel. Dapat yung river dowel nyan, somewhere nasa uluhan mo. Hindi naman perfect kasi, Ibig sabihin, pag nandyan yan, pwede ka na mag-proceed, di ba? Pwede ka na mag-proceed. Malaki na yung level of confidence mo na ito tama to kasi nasa bandang uluhan di ba? Nasa bandang uluhan So, with that, malaki ng chance na tama yon. Siyempre, susukatin mo pa rin yun, susukatin mo pa rin ng steel tape yun. Di ba? And then, ayan, pag sampa mo ng floor height, bakit nandito na sa shoulder level mo? Di ba? Kailangan mo nang i-verify. Pag verify mo, lumagpas. Ekes, reject na. Sabihin mo nun sa contractor, cancel. Reject ang inspection ng rebar. Baklasin yan, di ba? May mga ganun Okay? Alright, pag-check mo, pasok pa, within pa sa limit. Sige, lagyan nyo ng rust converter, sarado nyo na, approve na yung rebar inspection. Pwede na kayong pwede nyo nang formworks enclosure, sasaraduhan na ng Pagkatapos ng rust converter, pwede nilagyan ng forma, saraduhan na. Alright, sa next level na kayo. Okay, so I hope nasagot yung tanong na kung saan ba or ano ibig sabihin ng splicing zone, saan ba makikita yan? Saan ang green zone? Saan ang red zone? Yung kung saan lang pwede mag-splice. Okay, I hope nasagot ko. Sige, thank you. Bye-bye.